Sir, magandang hapon. Bilang isang loyalista, pabor po ba kayo sa Chacha? Magandang hapon sa ating mga vloggers, no. Ako bilang loyalista, siguro pabor syempre. Kung ano yung sasabihin ni PBBM, syempre aayon ako. Tagay pabor sa mga sinasabi ng ating mahal Pangulong PBBM, no? At syempre sa Chacha naman, kailangan taga nating mapalitan na ang konstitusyon ng Cory administration, no? Aquino constitution. Itong constitutional reform na to ay itong makatulong taga sa ating bansa para mas mapalawak ang yung sa economic provision, no? Kumaamin dito, mas mapapalawak natin ang barter, no, o pag-ugnayan sa ibang bansa with regards to economic. At dahil dito ay syempre kahit paano magkakaroon tayo ng mas maraming investment dito, mas maraming trabaho makikreate ng mga investors na dadagsa sa ating bansa. Nang sa gayon ay tagang ang ating mga kababayan ay magkaroon ng mga trabaho, magkaroon sila ng pangkabuhayan, no? Hindi lang aasa sa ayuda ng gobyerno. Siyempre, okay ako sa Chacha. Ay sir, ano po ang masasabi natin dahil matapang na sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na ipinaglalaban talaga itong West Philippine Sea sa China? Dapat naman tayo ipaglaban dahil una-una sovereignty natin ang West Philippine Sea. Ang layo ng China sa ating bansa para angkinin niyang ang tubig o kagatan sa ating bansa. Ang layo niya. So dapat nating tulungan o suportahan ng ating mahal Pangulong Bongbong Marcos sa pag-ipaglaban sa sovereignty ng ating bansa. Especially itong West Philippine Sea. Atin yan. Sir, ano masasabi natin sa marami nagbabatikos na kesyo wala daw nagawa ang ating Pangulong Bongbong Marcos? Yung sa bumabatikos na yan, iyan yung mga taong bulag. Hindi natin sila dapat na pakialaman pa kasi it's useless na may pag-argument tayo sa mga taong wala namang silbi. Kasi una-una, kaya sinasabi ko wala namang silbi, yung nakita ng magandang nagagawa ng ating mahal na Pangulo ay hindi pa rin nila nakita. So meaning, wala silang silbi sa ating lipunan. Hindi sila nagbibigay sa atin ng positive criticism o ayun nga, hindi sila positive criticism ginagawa na, kundi tagang pangwawalang yan na lang. So i-disregard na lang natin sila para hindi tayo mo-blame sa kanila. Disregard, ganun naman tagay. Pag isang bagay na hindi naman nag-matter, i-disregard mo na lang sila. Kung ayaw nilang, kung angal sila, bakit nag-disregard, o dapat umayon din kayo sa kasalukuyang panahon o gobyerno natin. Makisama, tumulong, at sumuporta. Sir, diba? Masasabi niyo sa mga napahiyang mga vlogger ng DDS, yung mga di ba, biglang binawi ni Digong yung mga sinabi niya nung sa Davao Rally? Knowing Digong, hindi ka naman dapat maniwala sa pinagsasabi niyan. Hindi ko alam kung ulyanin o tagang parang lang siya, nag-test in the water lang siguro siya, no? Kung pag nagsalta siya, pag may natakot, ayos, 'di ba? Pero pag may umano sa kanya, bumira, sabay siya yung kung ba sabay laban bawi. Ganun si Digong parang test in the water kung okay ba to sa na. Pag sabi ko to, pag may umangal, hindi bawi, di ba? Oh, kasi si Digong every time naman sasabihin niya, ba't kayo naniwala? Di ba? Lalo sa yung West Philippine Sea, yung 3 to 6 months na drug na malilinis niya ang droga, di ba? Wala namang ganun. From the very beginning, alam po namang hindi mangyayari yun. So, huwag tayo magpapaniwala sa mga sinasabi ni Digong kasi una-una, manduduro lang siya. Although meron siyang yung mga alam natin na nangyari na pagpatay sa mga tao, siguro doon ang kanyang porte. Pero yung malinis sa Pilipinas, mapapaganda niya ang ekonomiya ng Pilipinas, hindi niya nagawa yun So ano maaasa natin? Yung term niya hindi na nagawa Pat siya ngayon naaangal ngayon. Kung di mo nagawa sa term mo yung mapagbabago at pagpalago ng ekonomiya ng Pilipinas, shut up. Kasi hindi na kayo nakakatulong. Kung hindi nyo nagawa ng time nyo, shut up na lang kasi una-una. Wala naman taga kayong kakayahan na mapaayos ang ekonomiya at mapaganda ang bansang Pilipinas. Wala kayong kakayahan nun. Si PBBM lang. Alright.
Sir, ano naman ang masasabi natin sa patuloy na pakikipag-alyansa natin sa iba't ibang bansa kaysa daw duwag ang ating Pangulo dahil nga sa West Philippines na yan? Sa totoo lang, no, napakatapon ating Pangulong Bongbong Marcos dahil hindi niya inaalintana yung mga ng China. Kasi ang tagang duwag si Digong. Kasi napag-alyansa lang siya sa China lang. Napag-alyansa. Di ba dati na sinasabi, pag tayo ay napaglaban sa China, in 30 minutes, patay tayo lahat. Hindi ganun. Kung ikaw presidente, hindi mo sasabihin sa mga mamamayang Pilipino na huwag tayo mapaglaban dahil patay tayo lahat in 30 minutes kung napaglaban tayo sa China. Hindi ganun. Dapat bigyan mo pa ng lakas ng loob ng mamamayang Pilipino na makaiba ka para sa Pilipinas. Hindi yung tatakutin mo pa na patay tayo in 30 minutes tapos tayo. Hindi ganun. Ang Pilipino handang lumaban kahit mamatay. Ganun tayo kasi Pilipinas to eh. Bansa natin. Paglaban natin to. Hindi yung tatakutin mo pa Pilipino na umokay na lang, makisama sa China kung anong gusto lang gawin natin soberenya. Hindi pwede yun. Si Digong strong na bunganga pero mahina tuhod. Sorry Digong, no. Sinuportahan din kita, although hindi kita binota, pero sinuportahan ko rin yung gobyerno mo dahil ayun tama naman. Dahil ikaw yung nanalo, ikaw yung binota ng makaramihan, kaya ako sumuporta bilang Pilipino at mamaya ng bansang Pilipinas. Kaya dapat ko lang naman na suportahan yung rehimen mo. Pero ngayon, hindi mo na rehimen to. Shut up, Digong! Shut up! O sir, isa na lang, ano na masasabi natin? Kaya ano masasabi pipigil pa, Digong, maya baka mamumura na kita. Ano masasabi natin sa matapang na speech ni Pangulong Bongbong Marcos sa Australia? Ayun naman dapat no sa isang presidente ng isang bansa na maging matapang, merong sariling panindigan para sa kanyang mamamayang Pilipino, kung sino man presidente ang naupo sa isang bansa, no, maging matapang, maging matatag at wag bibigyan ng kahinaan ng loob ang kanyang nasasakupang mga mamamayan. Dapat strong ka. Hindi pwede yung wag tayo mapaglaban kasi in 30 minutes mamatay tayo, kaya wag tayo mapaglaban kasi mapag-ipon. Hindi pwede ganun. Dapat strong yung paninindigan mo. Dapat meron kang tatawag na strong will talaga. At saka may political will ka. Kasi kung may political will ka, kahit meron ang dami bumabatikos, ipupush mo pa rin. Kaya katulad ng nangyari sa Chacha, ito sa Chacha na to, no? Kahit meron tumutulog taga ipupush ni BBM yan. Hindi, dahil meron siyang political will. Strong kanyang position sa kanya kung anong gusto niyang mangyari sa bansa Pilipinas. Kasi pag alam mo kung ano yung mandato mo at alam mo may kakayahan ka, meron kang pinafollow na mga layunin sa bansa mo, hindi ka mag-alinlangan sa masasabi ng iba. Pero tinitignan mo yung mga negative side nito para mapaayos mo pa rin. Maplansya, no? Maplansya yung kung anumang mga bukol-bukol dito, pwede mong plansyahin. Mas maganda yung narinig mo yung negative side na yung mga criticism ng iba para kahit paano mas mapapaganda mo pa yung yung layunin mo. Katulad ng ginagawa ng ating ni Senator Amy, no? Si Senator Amy, siya taga-pukpok sa mga layunin ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, taga-pukpok. Dahil sinisigurado niya na hindi mapasama ang administrasyon ng Marcos. Ganun ang ating mahal na Senator Amy Marcos. Sir, sagot na sir. Continue. Mensahe nyo na lang sa ating mga Pilipino, mapagtulungan po tayo sa ating presidente, no? Sa lahat ng layunin niya para po sa atin to. Para po sa atin. Mapagtulungan po tayo. Hindi man wala namang mawala eh kasi pag wala rin naman ginawa ang presidente, tayo rin kawawa. Suportahan natin at meron siyang gustong gawin sa atin sa ating bansang Pilipinas. Nakita naman natin yung pagsusumigasig niya na mapaunlad ng Pilipinas, especially sa agrikultura, no. Kitang-kita naman sa NHA na rin, sa pabahay. Kitang-kita naman natin ginagawa ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos yung tagang pagsusumikap niya. Ayun lang, no. Tulong-tulong tayo rito. Sama-sama. Tayong babangon muli. Babangon muli. Ayun, thank you.